Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong bagong pakulo na naman nila ng mga kampo ni dating Pangulong Duterte at eto nga Senate hearing po na mukhang ito po'y simula ng kanilang diskarte to oust PBBM. So, from Senate hearing to PBBM impeachment. Parang ganito lang yan eh. Nung dati, oust ERAP, ngayon naman po is oust PBBM movement. Okay? So, posibleng mga nasa likod nitong concerted efforts na to ay ang mga NPA. Alright? Now, ang tanong ko nga rito si Senator Bato de la Rosa ba ay bahagi ng isang grand plan ng oust PBBM 2024? Why 2024? Mga kapatid, hindi kapag si PBBM po ay nanatili sa pwesto bago dumating ang araw ng halalan, yung 2025, malalagay po sa kapangahamakan ang mga kandidato na naman ng China. Etong mga PDP laban. Actually, PDP na nga lang tawag nila sa sarili nila. Binabasura na nila si Ninoy na siya pong bumuo ng laban na bahagi ng PDP laban, partido ni Digong, partido rin po ni Cory Aquino. Partido ng taong nagsasabing dilawan si Cory Aquino. Partido ng tao na inappoint ni Cory Aquino. 'Di ba? Ngayon, eto, doon sa Senate hearing, kitang-kita naman natin yung sinasabi nito ni Morales, no? Makita nyo yung pagiging sanay na sanay niya, 'di ba? Talagang sabi nga nung iba, bakit ganoon? Parang mas kontrolado niya si Bato. Diba? Talagang, sabi ko nga, syempre, well-rehearsed na yan. At hindi lang po niya first time na humarap sa legislative inquiry. Humarap na rin siya dati. Kaya alam na alam niya na yung galawan dyan. At syempre, kung siya ay bahagi ng kampo ng mga DBS, parang feel at home lang yan. Kung naalala nyo lang, yung panahon po nung kay ERAP, si Clarissa Ocampo, di ba? Ganon din. Talagang wala man lang kakaba-kaba na sinabi niya na, opo, Your Honors, nakita ko po si ERAP, si Mr. President na pumirma ng Jose Pidal. Di ba? Ngayon, yung doon sa sinasabi niya na pumirma daw, kinabukasan saan na napunta si Clarissa Ocampo? Amerika na, nawala na bigla. 'Di ba? Tapos nito, para lang simple lang masabi nila na valid yung kanilang ginawang hearing noon kay ERAP. Then umusad ng konti. Anong ending bandang huli? Dinaan na po sa drama ang hearing ni ERAP. Ang second envelope na sinasabi nila na kaya raw po hinarang kasi daw ang laman daw po noon ay kaboom. 'Di ba? Yung Jose Velarde account pala, sorry. Yung Jose Velarde account. Yung pinirmahan daw ni ERAP. Thank you, Joy Sarmiento. 'Yon. Ngayon, si Jose Pidal, si Mike Arroyo. 'Yon, thank you. Okay? Yeah, thank you for the correction. I stand corrected. Kasi naalala ko lang tagal na yan 2001. Now, pagkatapos po ng lahat ng yan, dinaan sa drama. 'Di ba? Kesyo hinaharangan, ganyan-ganyan, nag-iyak-iyakan na yung mga ulol ng mga senador natin. Nung nawala na si ERAP, nung inimpeach nila yung presidente, ano ngayon ang nangyari? Kasi bakit po kailangan tirahin nila ng impeachment? Magiging madugo po kasi kapag dinaan nila ito sa kudeta. At kung ang Amerika ay naka-back up katulad kay Cory Aquino, hindi mo mapapabagsak, mapapatay lang kayo. 'Di ba? Ngayon, dahil nandito nakasupport kay PBBM ang Amerika, ang target nila is legality. Lalaruin po nila ito sa pamamagitan po ng batas gamit ang fake news. At alam nyo naman po ang impeachment, mga kababayan. Ang desisyon ng mga senator judges ay hindi po pwedeng ito ay questionin sa Korte Suprema. Okay? Ulitin ko sa inyo.
ang kanilang desisyon ay hindi po maaari. Bagamat ang Chief Justice ay kasama nila dyan bilang presiding officer, hindi po pwedeng questionin itong desisyon nila, hindi po pwedeng questionin ang naging proseso nila, lahat ng rules nilang ginawa dyan, hindi pwedeng questionin dahil po sa separation of powers. Okay? Hindi mako-question yan. So, moro-moro ho ang impeachment. Gamit ang mga fake na ebidensya, kahit labag sa rules of court and rules on evidence, sasabihin lang nila na for the spirit of truthness and we have the liberality, 'di ba? Ganun lagi eh. Oh, iba yung ginawa nilang ruling no, rules nila nung panahon ni ERAP at dito rin po nung nakaraang nag-impeach naman nila itong si Corona. Tapos iba rin dito po kay Sereno. Ganon ang nagagawa ng Senado dahil nga po sa separation of powers. Okay. So, etong si Morales, alam niyo kung sa korte kasi ito, titignan dito yung karakter ng tao. Ito bang taong ito ay mapagkakatiwalaan? Pero sa impeachment court, hindi po titignan yun. Kasi everything is politics. And by numbers. Ito hong mga nakasama ni PBBM sa Uniteam, hindi po natin maaasahan ng mga yan na talaga pong loyal sa kanya. Nangyari po rin ito kay ERAP. Si ERAP ang yung LAMP, yung LAMMP na coalition, katulad po yan ng Uniteam. Okay, yung LAMP na yan. And I was present also during the LAMP Founding Congress sa Club Filipino, San Juan City. College ako noon. At ngayon naman po, itong ito naman po nga Uniteam, pareho lang yan, coalition lang yan. So yung mga kasama ni ERAP noon sa LAMP Congress, sa founding noon, same people din ang nagbetray sa kanya. Okay? Tapos, ngayon, dadalhin nila itong style na ito sa panahon naman po ni PBBM. Itong, ang pinagtatakahan nga po ng iba dyan, bakit nag-away-away? Pero bago yun, puntahan natin muna. Ano ba yung mga sinasabi nito? Ilan nyo ha? Sabi ni Bato de la Rosa, kung sinabi ng PDEA na ito ay AI generated or ito ay gawa-gawa lang sa computer, hindi ako makapaniwala. Unang-una, hindi po sinabi ng PDEA nung tinanggi nila yung dokumento na ito, hindi po nila sinabi na ito ay gawa ng AI. Ang sinabi ng PDEA sa panahon ngayon ay pwedeng mag-generate ng ganitong dokumento o ng kahit ng ano pa ang AI. Hindi daw po nila ma-verify ng maigi kung genuine yung dokumento kasi tinakpan nila maharlika yung pangalan ni Morales. Yun ang sinabi ng PDEA doon. Kung balikan ninyo, yung pag-debunk nila. Now, ang mga DBS po, yung mga Duterte Bobo supporters, sila po yung nagpipilit na sinasabi raw ng PDEA na AI generated yung papel. Ang sabi nga nila, hindi nila ma-confirm kung genuine yung authenticity nito kasi wala naman po yung pangalan kung sino yung agent na pumirma. At sabi nga rin po ng isang kasama natin dito sa channel natin, si Ma'am Sales, na dati siyang taga-PDEA at dapat nga po ay 3 ang nakapirma. Pero dun sa dokumento, isa lang, si Morales lang. At doon rin ho sa pagdinig, hindi ba't sinasabi na templated po yung soft copy? Ang tawag po doon ay templated. Magpi-fill out ka ng mga information, tapos next case na naman, you have to delete the previous information na nandoon. Pero di ba sabi nga, however, it is up to the agent kung i-delete niya pa ba yan, yung mga maraming sasakyan, o pabayaan na lang doon. Ayun na nga lang isang sasakyan doon eh. Di ba? Na-identify nila kung ano yung mga sasakyan. Pero hindi ma-identify nito ni Morales kanino yung sasakyan na isa doon na binabanggit na hindi pag-aari ng PDEA.
Doon pa lang maliwanag na eh. 'Di ba yung discrepancy? Kulang yung pumirma, walang serial number, tapos hindi ma-identify yung isang sasakyan. And then the mere fact na ganun lang pala kadali ang bahala ka sa buhay mo maglagay ng mga info doon ng mga sasakyan, 'di ba? Yung mga gagamitin. Now, sabi niya pa ha, may makikitang butas doon, meaning ito'y old file na tinanggal sa fastener at ito'y sinerox o pinotocopy. Photocopy. Okay. Alam niyo po, yun po sa mga kasing edad ko, na mga uh, mga nasa 48. Ang akin po, ang ating birth certificate, naka-file po 'yan, naka-folder. Nung mag-digital na po ang ating ang census ang tawag diyan noon NSO, lahat po 'yan ay photocopy. I-print ito or photocopy, not photocopy but in-scan ito as is. Okay, in-scan yan as is. Wala kasi akong kopya rito nasa baba eh. In-scan ito as is, nandun po yung butas ng puncher. Kasi nga naka-fastener ito sa envelope. Doon sa folder at naka-envelope ito. Diba? Naka-save sa PDF para hindi ma-edit. Pag piniprint ito, ang makikita mo ron sa ilalim, serial number at barcode. Yun po, ibig sabihin po, ay digital copy or soft copy. Okay? Ang sinasabi rito ni Bato, sinerox ito. Sinerox o photocopy, pareho lang naman yan eh. Xerox is a brand. Photocopy is an act. Di ba? So, photocopy lang naman daw po yun. Or shall I say, i-print ito. Tapos, tsaka raw, photocopy. Whatever. Di ba? Hindi po dahilan na mayroong may butas yung ng puncher. Masasabi na natin na genuine yung operation. Ang magsasabing genuine ng operation, yun po dapat ay nandoon sa record ng PIDEA. Yung dokumento na yun, opisyal na nandun sa kanila, mabi-verify ito ng kahit na sino. So, they tried to verify eh. Ano yung mga verifiable information doon? Pangalan ni PBBM. Ni Bongit. Siya rin yun eh. Di ba? Pati yung address. Yun yung mga verifiable information na kapag itinype mo sa computer ay lalabas. Now, sabi rito, at very straightforward na magsabi yung former agent na involved dito na siya ang pumirma, na talagang sa kanya yung papel, sa kanya nang galing. Hindi nga niya itinatanggi. Kaya nga very confident siya na sa kanya yun. At pinalilitaw niya, nag-aalab pa victim, ito pong si Morales. Kaya nga sabi niya, gusto niya nga din daw idemanda si Maharlika. Achuchu! Kaya pala todo pa-interview siya. Right after ng hearing, nagpa-interview na naman kay Maharlika. Yan ba yung gustong idemanda? Come on, Bato de la Rosa. Common sense. Diba? Sana maisip niya yan. Hindi po porket kiniklaim na, ako nag-prepare ng papel na yan. Ibig bang sabihin, guilty na yung tao? Ibig bang sabihin, totoo na yung akusasyon? Ang nakalagay po doon, ang purpose po nila, na ikakandak nila ay casing. Ibig sabihin po, ito po ay further yung surveillance ang gagawin nila. Patitibayin nila yung kanilang hinala dahil merong isang confidential informant, etong si CI, nagpunta daw doon at nagsabi, may pinakita daw ng mga pictures. At ang sinasabi roon, powdery substance daw na na sinisinghot. Wala rin naman siyang nababanggit o wala rin naman siyang sinasabi na meron silang tinesting na sample ng powdery substance. 'Di ba? Binanggit niya yan na sinasabihan niya raw yung iba na magkuha kayo ng sample para matesting natin so we will be able to get the warrant of arrest. 'Di ba? Pero wala.
Wala siyang binanggit na merong nakuhang sample. Etong kanyang confidential informant. At kung doon yan sa bahay ni Maricel Soriano, again, hindi kasi naalala ko lang sa mga Soriano po, ang isa po sa na-involved dito na nag-drug, ayun, to build the case, thank you. Ang isa po sa mga na-involved po talaga sa droga ay walang iba kundi po si Meryl Soriano. Si Meryl po ay pamangkin ni Maricel Soriano. Anak ito ng dancer ni Maricel Soriano, kapatid ni Maricel Soriano. Ang tatay po ni Meryl ay si Willie Revillame. Yan, available yan. Makikita nyo if you Google that, nasa news po yan ng mga artista na mga nalulong sa droga. Pero nung kabataan niya yon, sabi niya hindi niya na babalikan pa ang dati niyang pinagdaanan. Okay? Yun. Ngayon, sabi pa rito, nakikita namin talaga na totoo yung papel na yun. Totoo naman po talaga yung papel. Ako po'y naniniwala, 100% totoo po yung papel. Okay? Pero hindi po natin makonclude na guilty yung subject nila doon. Ito pang isang kahina-hinala. Bakit itong si confidential informant? Makinig kayo. Tigil mo na yung pagpipindot. Bakit ito pong si confidential informant ay hindi po nilahat yung mga tao. 'Di ba? Sabi niya, mayroong mga personalities na hindi po dinivulge sa kanya. Anak ng putya, kung genuine po yung kwento, 'di ba? Bilang isang confidential informant, bakit hindi sa iyo sinabi lahat? Installment, 'di ba? Tapos sa interview niya kay Maharlika, hindi rin daw niya sabihin mo na lahat ng detalye. Installment din. Si Morales may ugaling installment, 'di ba? Mahilig sa installment. Oh, doon pa lang questionable na eh. Sabi niya, hindi yun pwede gawing gawa-gawa lang. Totoo yun. Ako, I bet my life dyan sa authenticity ng papel na yun. Masasabi ko talaga, totoo. Hindi po ako madaling maloko pagdating sa document, sa analysis. Diba? So ipinagdudukdukan na talaga niya na totoo. Uulitin lang natin. Ang tanong, ano ba ang credibility nito ni Morales? Meron siyang kaso na tawag dito na extortion with robbery. So ang style nila gagawa sila ng operation na walang serial number tapos haharbatan na nila. 'Di ba? At pagdating sa kung magkaroon man ng dimandahan, installment din kasi bayad. There you go, 'di ba? So gagawin nila ngayon, magagawa sila ng mga buy bust mga ganyan, 'di ba? Pero hindi legit na operasyon. At kung sakali naman na magkaroon ng maging legit yung operasyon, pagdating sa korte, binabago niya ang statement. Nasabi nung una ay binaybas daw niya. So legit. Pagdating nung demandahan, ang sinabi na planted yung ebidensya. Anak ng puta. 'Di ba? Tapos nakasuhan pa ng extortion. Doon pa lang eh. Doon pa lang. Kahina-hinala na yung personalidad ng tao. At hindi po isang beses lang. Kahit sabihin pa ng exonerated, ibig sabihin exonerated, napawalang sala. Unang-una, hindi natin alam paano napawalang sala. 'Di ba? The mere fact na paulit-ulit yung involvement sa mga ganon, okay lang sana kung isang beses eh. Kaso paulit-ulit. Oh. Tapos bandang huli, anong sabi ni Bato roon? Mag-ingat ka sa buhay mo ha. Gusto mo, eskortan kita. Eskortan ka dito ng Senate. Anong sabi ni Morales na hindi kinontra ni Bato? Kung meron po magkaka-interest sa buhay ko, wala akong iba kung hindi si Bongbong Marcos. Yung mga nandun daw sa dokumentong installment. 'Di ba?
So doon kahina-hinala ay. Oh. Sabi rito ito yung kakasagsaganan ng hearing na kumontak si Maharlika. So obviously po, nakamonitor itong lintik na to sa hearing, nanonood. Nung lumihis sa script, kasi pinatatawag na siya. No. Alam nyo, yun pong mga comments ng mga tao, nababasa po yan ng Senate Secretary. At doon po, sinasabi ng karamihan, mas mukhang tayo pinanunood, mas marami pa nanonood sa atin kaysa sa kanila Noong una, nag-aabang 5,000, 5.6. Kalaunan, bumagsak. At napunta sa atin. Diba? Ang karamihan pong comment ng mga tao, ba't hindi ipatawag si Maharlika? I'm a DDS, ba't gusto ko ng katotohanan ipatawag si Maharlika? Sino ang nagbigay ng dokumentong yan sa kanya? Tapos yun na, kumontak na si Maharlika. And obviously, may contact talaga sila. Sabi ni Maharlika, nung binasa niya, sabi ni Bato, ayan, nagalit na sa akin si Maharlika. Binasa niya, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako, at si Morales, my God. Di ba talagang alam niya naman bobo talaga. Hindi, dito bobo, magulang lang talaga ito. Magulang to si Maharlika. Kasi alam naman po niya na na merong cross-exam. Merong direct cross-examination. Di ba? So, para ma-check talaga yung veracity ng statement o ng akusasyon ng tao. Ang problema, inlihis niya agad para hindi po ma-question etong si Morales na kanyang ahente. And take note, hindi ba sabi ni Maharlika, tanungin ko po kayo, ano sinabi ni Maharlika? Sino ang nagsimula po ng lahat ng ito? Ng pulveron issue laban kay PBBM. Sino po? Comment ninyo. Diba? Ngayon sabi niya, my God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? So ito, sabi ni Bato de la Rosa, nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Alam niyo, tuwa na nga ako rito Kaya lang, doon sa mga sumunod na mga events at may press con siya, na talagang ipinagdidikdikan niya talaga na genuine yung authentic talaga yung papel, totoo naman po yung existence ng papel. Pero ang pinag-uusapan dito is yung yun bang nilalaman nito, yung event na binabanggit doon, totoo bang nangyari? Kasi kung ito'y opisyal, ilan na ba sa mga PIDEA agent, ilan na ba sa PIDEA ang na-terminate? Tapos yung mga papel na ginawa nila, gaya nga ng sinasabi niya, sometimes nagiging negative, sometimes nagiging positive. Pero, lahat po yan, positive, negative, nandun sa PIDEA ang mga dokumento at confidential. Ang gusto pa niyang palitawin ay merong taga-PIDEA na naguhudas sa kanilang hanay. Diba? Yun ang gusto pa niyang palitawin dito ni Morales. Bakit? Para hindi siya gipitin na sa'yo lang naman ang galing yan Diba? Meron para kayong soft copy. Pwedeng at any time noong para palitawin. Kasi kapansin-pansin rito bakit biglang sinasabi rito ng SMNI na baka hindi makatapos si BBM ng 2 taon? At bakit itong si Harry Roque ganun din? At yung kanyang fungsi-fungsoy na second quarter daw ang pangit ang fungsoy ni PBBM. Diba? And then itong si Maharlika, sinabi rin niya na 2024, tuloy-tuloy ang banatan na ganitong gagawin nila. Diba? Ito mukhang totoo Pero yung pagkatapos nito, pero totoo ito, talagang mahilig mambaboy itong si Maharlika. Pero kung si Bato de la Rosa ay magpapagamit dito dahil lamang sa siya po ay isang literal na DDS, mga kababayan, palagay ko deserve nito sa basurahan. Kung anong ginawa natin noong 2019 sa 8 Diretso, gawin na rin po natin sa kanila. Diba? Ang dapat ditong gawin ni Senator Bato de la Rosa, niya yung papel din, ipatawag dito, authenticate niya rin talaga sa NBI. Yan, para malaman talaga na ito ba ay na-prepare noon pang panahon na yon. Kaya lang mga kababayan, kasi ito lang sabihin sa inyo. Ang sabi ni Morales, ito kapansin-pansin
Noong siya po ay umalis, tinanong ni Bato de la Rosa, nung bang umalis ka diyan, wala kang tinabing mga papel? Ang sabi niya, iniwan daw po niya. 'Di ba? Iniwan daw niya lahat sa PIDEA. Nilagay niya sa folder, may nakalagay na confidential. Sabi nga ni Bato at hindi niya agad tinuloy na, pansin naman, ba't hindi ka nagkuha ng kopya mo? Totoo yun, ba't di ka magkuha ng kopya mo? Di ba? Oh. No, confidential daw eh. Eto ngayon, sabi ni Maharlika, napikon si Senator Bato sa akin. We are friends, patay ka ngayon. Bakit po kailangan banggitin ni Maharlika that they are friends? Palagay nyo. Ha? Alam nyo kaya ho niya kailangang banggitin that they are friends. Alam naman nating yes, they're friends. Ito po, sa madaling salita, pang-ipit niya na ito talaga kay Bato de la Rosa. Kaya sinasabi ko sa inyo, napaka-sensitive ng hearing na to. 'Di ba? At any moment, pwedeng sabihin ng Marcos supporters, hey, you are part of the grand script. Tapos eto si Maharlika ang boboljak sa'yo. 'Di ba? Kapag naging impartial, hindi naging bias, walang pinapanigan si Bato de la Rosa, sasabihin ng kampo ng mga DBS ay nabayaran na yan ni Lisa. So talagang walang mapaglalagyan dito si Bato de la Rosa. Pero kung ang hangad niya po ay katotohanan, 'di ba? Dapat willing po siyang magsakripisyo. Total, pinatulan niya ang kapraningan ni Maharlika. Panindigan niya to. Correct, yung bongit, ngayon lang lumabas yan. Ako alam ko na yung bongit. Dati pa, dahil sa tatay ko. Pero, like what I've said during that day, nung hearing, hindi po publicly known si PBBM bilang bongit sa nickname niya. Ang alam lang nga ng mga tao is BBM. Sabi niya nanghihingi ako ng pasensya sa iyo kasi nagtatanong lang naman ako. Sana po as senator at as PNP, dapat you have to be tough. Sabihin, you have to be tough, maging matapang, maging one-sided na lang doon. 'Di ba? Nabigyan niyo patuloy ako ng limelight sa Senado and I am enjoying it. Humihingi ako ng pasensya sa iyo dahil na-disrupt ko ang hearing unintentionally. Pero ang totoo, gusto lang niya pong ipahamak si Bato de la Rosa. Na kailangan, Bato de la Rosa, maging consistent ka na. Yan. Ilaglag mo na si Marcos Jr. Yan yun eh. Kasi nga naman, you are friends. 'Di ba? You're friends. Kapag hindi ka nagpabor sa kanila, patay ka sa kanya. Ikaw ang dudurugin. At sa post nga po ni Akla, may mansyon ka na daw sa Forbes Park. 'Di ba? Ganyan ho kawawalang hiya itong mga grupong ito. Habang ang kanilang poon na promotor ng lahat ng ito ay itinatago nila. Hindi ba tahimik ngayon? Mismo yung sariling press con, after nung sablay na maisog nila, hindi na po sinipot. Biro-biro nga po ng iba. Bakit? Buhay pa ba? Di ba? Ganun sila. Pag umatake, itatago nila yung kanilang poon. At si Maharlika, ang bira ng bira kasi hindi basta-bastang makakasuhan dahil nasa ibang bansa. O tignan mo ang drama ni Bato. Ipatawag si Maharlika, kailangan physically present. Magkaibigan sila ni Maharlika. He knew that Maharlika is in the US. So, pwede si Maharlika mapaharap yan. Warm body, imposible. Pwede yan na mapaharap pero dapat nandun siya sa Philippine Embassy. Si Maharlika. At dapat si Maharlika ay sumipot doon kung talagang genuine yung kanyang mga akusasyon na totoo. 'Di ba?
Pag hindi po ginawa ni Maharlika yan, na pumunta doon sa Philippine Embassy sa May 7, talaga namang pong nagsisinungaling ito. At dadahilan na naman niya, gugurgurin, punyeta. Nag-report ka na sa pulis? Di ba't na hindi ka mag-report at kumuha ng ng mga bantay mong pulis dyan sa pagpunta mo sa Philippine Embassy? Di ba? Etong si Kibuloy naman, kailangan din po nilang mawala si PBBM ngayong 2024. Dahil po, baka maglaho sa 2025 ang mga DBS senators natin o mga DDS senators. Mawalan sila ng mga kaalyado. Kaya po, sasamantalahin nila hanggat hindi pa naghahalalan ay matanggal na si Bongbong Marcos Jr. Si PBBM ang presidenteng hinalal ng nakararaming mga botante noong 31.6 million minus 1 kasi daw nakasama doon sa pagboto. Nasa importanteng misyon kami sa Naga para protektahan ang boto ng mga Marcos voters doon. So dinadaan nila tayo ngayon dito sa legality through impeachment. 'Di ba? Mga kababayan, hindi po tayo po pwedeng makontento na maging very complacent na hindi, bobo yung mga yan. Wala naman yung mga yan. Kailangan, ito po yung panahon na kailangan po tayo magparamdam din sa kanila. Marunong rin tayong magalit. Hinahanap nila ang pangil ng tigre ng norte. Tayo ho, ang pangil ng tigre ng norte. Iparamdam natin sa kanila, hindi po natin kailangang hintayin yung araw ng halalan. Hindi ho natin kailangang hintayin na mauwi ito sa kanilang target na pagdadrama bilang bahagi ng kanilang grand script. Matuto po tayo sa nakaraan. Ginawa nila ito kay Erap, ginawa nila ito kay Renato Corona, magagawa rin po nila ito ngayon kay PBBM. Yung mga senadores natin, etong mga to, hindi to maaasahan. Maaari sigurong maasahan mo lang rito si Jinggoy Estrada dahil naranasan nila ni JB ang kahihiyang inabot ng kanilang ama doon sa moro-moro na impeachment. Pero 2 piraso lang yan. Diba? Magdadramahan lang ang mga yan. Ang panawagan po ng aming grupo ay pagkakaisa po, unity, hindi po uniteam. Dahil po ang uniteam, it was actually a trap kay PBBM para lumitaw na meron siyang tanawin na utang na loob. Pero wala. Wala hong ibang nagdala sa uniteam kung hindi po si Bongbong Marcos Jr. Walang iba. Diba? At kung hindi po nanalo itong sina Harry Roque, palagay ko ho, dahil wala pong tiwala sa kanila o sa kanya ang mga supporters ng pamilya Marcos, sa mga loyalista. So, ang gagawin natin ngayon, bago natin sila ibasura sa 2025, tutukan natin ng maigi and i-apply natin sa kanila ang pressure. Yung iniisip po kasi nila na solid ang suporta sa kanila ng taong bayan ay dahil po libo-libo nanonood kay Maharlika. Maabot na nga 7,000, 9,000, 10,000, 20,000 ang nanonood sa kanya. Samantalang daw po sa mga Marcos vloggers, ilang piraso lang. Iilan lang kami na merong libong nanonood. Yung mga maliliit na mga channels, hindi daw sinusuportahan. So kukunti lang talaga. Iniisip pa nila, kami, nagpapaboost. Kaya po, ganun nila tayo minamaliit. Unang-unang paniwala nila, yung 32 million, sa kanila yun, na botante. At yung survey na lumabas, na 20% lang sila, yun po ay hindi raw po to genuine, fake raw yun. Yun ang kanila sinasabi eh. Ay katuwiran ko naman, busy ang mga Marcos supporters. Pagkatapos ng kampanya, pagkatapos ng halalan,
balik trabaho na sila. Kanya-kanya na uling buhay. Basta't ang nagawa natin ay naibigay natin kina PBBM uli ang pag-asa na mabigyan ng pagkakataon na makapagsilbi muli sa atin. And then after that, suporta sa paano, paraan. Kanya-kanyang hanap buhay tayo, kanya-kanyang trabaho tayo, hindi tayo asa sa gobyerno. 'Di ba? Kasi yun ang kailangan natin eh. Ang gobyerno hindi magbibigay ng kayamanan. Ang gobyerno natin walang ganong klaseng kakayanan. Hindi katulad ng mga bansang mayayaman na may mga langis. 'Di ba? Kaya ho, we need your support. So, yung mga grupo-grupo dyan, muli ipakita natin, we can sacrifice. Abonado na naman tayo. Gagastos na naman tayo. Di ba? We voted for PBBM. We voted for the unit team dahil po sa ngalan ng pagkakaisa, pero may mga demonyo na sumisira ng diwa ng unit team. 2001, 2021 pa lamang, sinimulan na nila ang isang malakihang plano na pabagsakin po ang ating presidente. Nang sa ganon, ang unfinished business ng China at ng presidenteng nakaraan ay magpatuloy. Ma-brainwash ang mga Pilipino sa takot, ma-brainwash ang mga Filipino na tanggapin ang China, mahalin, at hayaan na lang kung ano ang ginagawa nila. 'Di ba? At baon sa utang na loob dahil pinaganda ng China ang Davao City. Doon sa mga sumusuporta sa kanila, tingnan nyo naman yung sinusuportahan nyo, Diyos ko naman. Puro may mga kasong kriminal. Mag-isip kayo. 'Di ba? And then for Harry Roque, nakakapanghinayang. Mataas ang respeto ko doon sa mga taong aktivista. I'm an activist. Bilang isang human rights lawyer, 'di ba? Hindi tama na nagnadikit lamang siya kay Digong, nabigyan ng pwesto. Kaya siya kinuha eh. Kasi po nung panahon ng 2015, 16, ayaw na ayaw niyan kay Duterte. Kontrang-kontra siya dyan. Kaya siya kung ano-anong sinasabi niya. Mga human rights violations. Tapos naging siyang congressman. Pero nung hinire siya, para mapatahimik ang bunganga niya, mabawasan ng kalaban, 'di ba? Ganun eh. Kapag ka maingay nga po ang bata, ika nga, baka gutom, bigyan mo ng pacifier. Kung hindi naman pacifier ang gusto, wag mong sapakin para tumahimik. Bigyan mo ng mga ngat-ngat, bigyan mo ng tsinelas, ng donut. Oh, yun ang binigay sa kanya, pacifier. At nag-enjoy siya doon. Oh, yung ngal-ngal niya, pinagamit sa kanya yung ngal-ngal niya bilang isang spokesperson. 'Di ba? Kaya nga, hindi niya na makontra-kontra yung gobyerno. Oh, at hanggang ngayon, pati yung kadaldalan niya, nadadivulge niya yung mga bahagi ng malakihang planong pagpapabagsak kay PBBM. At yung mga pinagagagawa ng kanyang dating amo, o ng kanyang among si Digong. 'Di ba? Yung mga gentleman's agreement. Alright? Eto, pakinggan nyo to ha. Ito ho'y interview ni Nino Barsaga. First of all, ngayong araw ng May 1, 2024, pinilit ko na maka one-on-one at makausap personal si dating Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, Dionisio Santiago. At dati rin po siya na PDEA Chief Director General na si General Dionisio Santiago. Tinanong ko sa kanya personal, ano po ba ang pagkatao? Ano po ba ang kredibilidad nitong dating PDEA agent na si Morales? Now, mga kababayan, pakinggan nyo po mabuti kung mayroon bang kredibilidad or tama ba na tayo'y maniwala sa sinasabi.
At may pagkakataon pa din po kanina na tinanong ko si General Santiago, Sir, ano po ang inyong opinion? May naniniwala ka ba na may mga taong nasa likod nila Morales? Ang sagot niya, natural meron yan. At hindi aamin ang mga yan para sabihin na may mga taong nasa likod. Now, mga kababayan, pakinggan na po natin ang aking interview. Walang iba kung hindi kay General Dionisio Santiago. Si Morales. Hindi ko makakilala kaupo namin sa Greenhill ang girlfriend niya. Opo. Kaya ang tanong daw, sino mong asawa sinasama mo? Hindi ba dalawa asawa mo? Kasi, kung kayo tayo tatanungin, sir, credible ba yung mga pinagkasabi niya? Ano? Credible ba yun? Alam mo, matalinong tao yan. Sabi nga ni General Bobby Santiago, i-polygraph test mo yan, lulusot kahit nagsisinungaling eh. Genital liar yan. PMA din ba siya? Ano? PMA siya, sir? Sundalo lang, pulis lang. PNP lang siya. Pero so kung kayo, sir, tatanungin sa inyong, siyempre, kada paano, kilala niyo naman yung background niya, meron kayang taong nasa likod niya? Eh, dyan ba naman, nagtatapak. Si Maharlika ba? Hindi naman si Maharlika, wala bang nagsusupport dyan? Meron yan? Oo. Nga, eh, pag dapat magkakausap sila. Hindi siyempre, aminin ba nila sila nagpo-provide ng Sabi na, hindi sila magkakilala, naniniwala ka. Hindi, sir. Siyempre. Ano pala eh. Hindi. Pero kung kayo, sir, tatanungin 'Di ba? Yung mga talagang mga naging PNP chief, naging PDEA chief, yung mga eksperto talaga rin naman, hindi ho sila naniniwala talaga na walang taong nagpapatakbo diyan kay Maharlika. Sobra ang lakas ng loob, ha? 'Di ba? Umatake ng ganong klase. Sobrang lakas ng loob. At saan po kumukuha ng pera? Balita namin hindi na mahagilap sa kanyang bahay dahil yung magse-serve ng warrant niya ay ng not warrant but subpoena hindi po siya mahagi-hagilap. Oh. 'Di ba? So kung di siya mahagilap, nako. Maliwanag na maliwanag po talaga naman na nagtatago nga, 'di ba? At sino ang gumagastos sa kanyang ginagawang pagtatago? Yun lang yun eh. niyo, Pero syempre pinapalakpakan niya ng mga uto-uto. sir, ano ang motibo ng lahat ng ito para ginagawa? Morales, gustong pumapil yan. Gustong pumapil yan. Nagtayuan ng anti-drug advocacy yan. Correct. Kita niyo yung background niya pag ini-interview ni Maharlika. Oh. Tapos nung Senate hearing, nung nabara siya ni Bato de la Rosa, kasi sabi niya, nagkomento siya tungkol doon sa drug bust doon sa Batangas. 'Di ba? Na kasi merong ganito, sinasabi na but binara siya roon ni Bato de la Rosa, na-separate ko yun, na-upload ko yun eh. Yung sinasabi rito ni Santiago na gustong pumapel nito, ibig niya sabihin, gusto niyang magpabida. Mukhang may pangarap po yung mama na pumasok sa politika. Kaya nagpapabida. At ito yung perfect timing kapag napabagsak niya si PBBM sa pwesto, he could be one of the next DBS senator in the Senate. Or maging party list yung kanilang grupo. 'Di ba? O kailangan maipanalo yung kanyang party list. Tapos siya yung magiging nominee. Kaya sinasabi diyan, dapat ang title nga ng interview na yan ni Nino ay pathological liar. Yun ang sinasabi ni Sarmiento eh. At yan, sigurado kong hindi yan mapapabulaanan nito ni Morales. Kilalang kilala nila dahil contemporary nila to eh. Di ba tinira ko niyan? Okay. Tinira ko niyan pagkatapos, nung wala na ako, si Gutierrez naman binanatan niya. Sabi niya, magaling daw ako kay Laking Gutierrez. Buti pa raw ako. Tapos nagtayo ng foundation, ako ginawang poster ball, hindi ako umaten. Opo. Yan yung kaloko yan. User. Di ang dating sa inyo, walang credible. Eh, tanong, wala. Walang credible. Eh, hindi ba nagka-dismiss ng time namin yan? Yes, sir. Hindi kasi yung dismiss yan, ang kwan niya, ito ang kwan mo.
kinuha siya sa Supreme Court. Opo. Dismiss siya. Dinismiss ng PIDEA, inappeal sa Court of Appeals, inappeal sa Supreme Court. Ganyan siya. Opo. Perpetually disqualified from government service yan. Ibig mo sabihin, tanga yung mga justices. Siyempre, hindi. At tinanggal siya. Opo. Ba't yun kasimple yun? Ano, pinapalabas mo, sinungaling yung mga justices. Ikaw ang tama. Opo. Pero sir, kanina nga sir, nasabi ko nga, meron kayang dikit siya sa dating administration? Kasi dating administration gusto siya pabagsakin eh. Ano? Dating administration, gusto pabagsakin ng dating administration ng kasalukuyang administration eh. Bago ko. Dikit ba siya sa dating administration, sir? Hindi ko alam. Hindi ko nakikialam na kanya. Wala. Mula nung mawala ako sa gobyerno, wala na ako, hindi na ako nakikialam. Okay. Saan nakikita ko, tahimik na nga lang kayo, sir eh. Kaya anong gagawin ko? Ba't ako mag-iingay? Nung mapala ako. Yes, sir. Pero sir, Kung anong gusto lang gawin, problema nila yun. Bagat ako, posisyon ko, nailip ng tao yan. respeto. Hindi, kung gusto nyo palitan, mag-eleksyon ulit kayo. Opo. Pero sa tingin niyo, sir, magtatagumpay ba yung mga nag-a-attempt na papabagsakin ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Depende sa presidente yan. Siyempre, Yun, ang sinasabi ko ho. Depende sa presidente yan. 'Di ba? So, ito hong ganyang mga galawan, kailangan po ng presidente kumilos. Dinadaan na siya sa galaw ng ng legalidad eh. So pagka ganyang galawan, dapat matuto na sila, maging aware na sila. Okay? Kasi hindi po siya dadaanin na sa kudita-kudita. Hindi na dadaanin ng kudita-kudita yan. Titirahin na nila yan sa impeachment si PBBM. Mind conditioning, tapos ito na naman yung sakit natin na wala, ganun talaga. Hindi yata para kay PBBM ang pagkapangulo. Kasi nga, nung Vice President, hindi umubra. Tapos ngayon, wala rin. Ganun talaga. Diba? Kaya po kailangan mga kapatid, protektahan natin ang ating desisyon. Diba? Sabi nga natin nung election period protect PBBM, protect nung kampanya, protect BBM. Nung manalo na tayo after election, right after election, protect our votes. At ngayon, mahaba po yung protect our votes. 6 na taon po yan. At sa mga panahong ito, maganda ang ginagawa ng presidente. Patuloy na pinopromote yung pagpapaunlad ng ating bansa, ng ating sandatahang lakas. Diba? Ang Amerika, natututunan nila yung leksyon nilang yung kapabayaan nila sa atin sa mahabang panahon. Totoo na may atraso sila sa atin. Pero the mere fact na hindi po naman nawawala yung pagsuporta nila sa atin dahil na tayo yung nasa hindi magandang location dito sa Southeast Asia. Tayo yung pinakamalaki talagang biktima ng pambubuli ng China. Diba? Mahirap na bansa tayo. Hindi nila gawing bulihin ang Vietnam. Hindi nila tirahin dito ng bulihin ng ganyang kalupit ang mga Malaysian at Indonesian. Nang makita nilang hinahanap nila, palubugin na naman sila. Taiwan, South Korea, Japan, pinalulubog sila. Dahil kaya ng mga yun gumanti. Yung mga nagtatanong na bakit hindi po tayo gumaganti, simple lang po yan. Wala pa tayo sa ganong klaseng kakayanan na tayo po ay gumanti. Diba? Pero balikan ko lang. Ito po si PBBM, kailangan dito umaksyon siya. Ang ating ombudsman, palitan niya na. Dahil tao po ni Digong yan. Ubusin sa pwesto ang mga tauhan ni Digong. Maging dyan sa PCO, meron diyang panahon pa ni Digong, tanggalin na rin. Dapat alisin na rin yan. Maglagay siya ng mga tao na talagang mapagkakatiwalaan, yung solid sa kanya, proven talaga. Katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Yung mga retired na mga general, yung mga retired na, yung si PNP chief, bigyan niya ng pwesto. Mga ganun. I-keep niya yung mga yan sa tabi niya. Yan ang kailangan niya.
Hindi pwede yung bait-bait tayo palagi. Panahon na. Dahil po itong mga kalaban niya, talagang sincero silang hindi siya paabutin sa SONA. Okay? Hindi nila gustong umabot siya sa kanyang ikatlong SONA. By June, dapat wala na po si PBBM. Ang pinaka-mas worst nito, pag nakaabot siya ng kanyang SONA, October, yan ang matinding gagawin nilang pagpabagsak sa kanya. Dahil ang iingatan nila rito, yun pong petsa ng halalan, wag dumating. Di ba? Dahil hanggat si BBM ang presidente, hanggat si PBBM, lilitaw at lilitaw, di ba? Mauungkat at mauungkat ang mga pinagagagawa. Hindi, yung modernization, yung maraming mga nabibili ngayon, totoo. Malaking contribution dyan ni dating Pangulong Duterte. Ang modernization pong tinutukoy ko, yung talagang big time talaga ay Amerika. Yung mga hindi natin mabili-bili, dagsa po yung mga military equipments na pinapangarap natin na mabili, dumarating dito. Ilang billion po. Kung daw nagkakamali, 11 trillion, hindi 11, 4 trillion ata ang halaga. Correct me if I'm wrong with the figures, na bagong aproba po na halaga para po sa Philippine, dito po sa AFP modernization natin. Dahil nga naman kaalyado tayo ng Amerika, we are like Puerto Rico. Di ba? We are like Guam, we are like Hawaii. So, hindi lang nila tayo opisyal na estado. Pero, pagdating sa depensa, kailangan natin sila. We have common enemy. Kailangan nila tayong palakasin. Because kung tayo po rito ay mabigo na manalo sa mga potensyal na kalaban nila, lalo ng China, delikado lagay nila. Tayo ang gateway eh. Diba? So, kailangan nila tayong protektahan, kailangan nila tayong palakasin ng todo-todo. Ang kailangan po natin maging status ay nakakatakot. Yan, that is something that will deter China sa mga pambubuli nila. Katulad ng status ng Vietnam. Kaya kailangan nilang utuin ng Vietnam para kung magkagulo, makukuha nila ang suporta ng mga to. Binabaon nila sa utang na loob. Mga kapatid, tandaan niyo to ha. Ito yung sagot. Bakit ang Pilipinas nilalaktawan ng mga Chinese investors? Doon sila nagpo-focus sa ibang Southeast Asian nation. Simple lang po. Kailangan nilang makuha ang military support ng mga bansang ito para sa kanilang depensa. Okay? So, sa maunlad na bansa, doon sila lagak ng kanilang investment. Okay? Sa Pilipinas, hindi. Bakit? Syempre, ano makukuha nila sa atin? Tayo nauutulang nila sa simpleng pangako. Doon sa iba, kailangan nilang mapakinabangan yun, mapakinabangan nila literal yung kanilang kakayahan. 'Di ba? Unlike dito sa Pilipinas. Ngayon, ang US pinalalakas tayo. Yan ang isang natin dito. Okay? So tuloy natin itong konti rito. Depende kung ano mo. Kaya nga humahanap sila ng issue paulit-ulit. Kailangan magaling din ang mga dumidepensa sa presidente. Kung yung magdidepensa sa'yo, mapapahama ka lalo, may problema ka. Opo. Diba? Yes, sir. Ano pa simple? Okay. So yun maliwanag mismo sa kanya na nanggaling. Mga katarantaduhan yan. Meron pang isang tao kong kilala na sana paharapin nila ito. Total paharapin nila ito diyan sa Senado. At total, ano man ang sabihin nila diyan during the hearing, yan naman po ay protected po, hindi ng immunity. Hindi po yan pwedeng balikan, kasuhan. Okay, under oath, pero kung totoo ang sasabihin mo, 'di ba? Meron po akong kilalang tao na magsasabi ng kung ano ang gawain talaga nito ni Morales. Bukod pa diyan sa mga nababalitaan natin. Na may kinalaman sa mga paggagawa ng mga mga dokumento. Parang yan yata yung kanyang expertise. Yan kung talagang sincero po si Bato de la Rosa na ungkatin ang katotohanan, unahin niya po rito
ay gibain niya sino ang nagbibigay ng dokumento kay Maharlika. Pangalawa ay yung dokumentong inilalabas nito, 'di ba? Kailangan mailabas niya rin yung source niya diyan, yung informant niya, at sabihin lahat ng pangalan na involved doon. Hindi yung kulang-kulang at dadahilan nila na sa mahaba ng panahon di ko na maalala. Wow ha, 'di ba? Okay? So, iwan muna natin itong part na to.